And what's up mga kapitbahay, welcome back na naman sa channel natin. Okay, so today mga kapitbahay may pag-uusapan tayo ito about sa CCTV. Okay, kasi meron tayong isang subscriber nagtatanong po siya, ano nga ba daw ang the best na CCTV na i-set up nila doon sa building nila, kasi meron silang bagong warehouse, dalawa. Nagtatanong po siya kung ano nga ba ang dapat niya i-install, analog ba or IP camera. Okay, stay tuned mga kapitbahay, yan yung pag-uusapan natin, kaya sana may matutunan kayo dito sa bago nating vlog. Stay tuned, let's go. Okay, so ganito mga kapitbahay, ang scenario po ng isa nating subscriber nagtatanong, ang scenario po niya meron siyang dalawang building. Ayan, may dalawa siyang building. Yung existing kasi niyang camera is analog. Okay, so dun sa old nilang office, medyo ayaw niya kasi ng ganun kasi medyo messy, kasi nga ang daming kable na pwedeng ilatag nila kapag ang gagawin nila is analog. For example mga kapitbahay, itong building na to, ang gusto kasi nila lahat ng NVR or DVR dito lang sa building na to, kasi nandito yung magmo-monitor or nandyan yung CCTV operator. Gusto nila dito lahat para mabilis yung access. Hindi pwede kung naka-analog kasi sobrang daming wire na ilalatag dito. Kasi medyo may kalayuan yung second building nila. So maraming pwedeng, kasi dito sa second building nila medyo madaming camera. So medyo madaming kable ang ilalatag mo kapag nag-analog camera ka. Kaya ang isa-suggest ko po sa inyo kapitbahay, kung meron kayong ganyang senaryo, pwede nyo gamitin is IP camera. Okay? Kapag naka-IP camera ka mga kapitbahay, as long as na may network or as long as na connected yung network na to hanggat dito, ma-access mo yung mga CCTV mo rito sa building B. Okay? So, paano nga ba yun mga kapitbahay? Okay? So, pwede ka mag-set up ng point-to-point like wireless, P2P, para ma-access mo itong mga camera na to. Usually, mga kapitbahay, yan yung ginagamit sa mga kalsada, naka P2P. So, yung mga to, may station, naka-point lang dito sa pinaka-main antenna, tapos itong camera na to, naka-connect dito sa switch, papunta rito. Binabato lang niya yung signal papunta rito, ma-access mo na siya dito sa building 1. So, yan yung mga usual na ginagawa. Pero kunyari, yung building nyo hindi naman ganun kalayuan, or kung may budget kayo, kaya nyo bumili ng switch na may SFP, pwedeng latagan ng fiber, simula dito hanggang dito, pwede po yun. Pero kunyari, medyo tipid kayo or medyo kapos sa budget, pwede naman po yun. Kapag naka-IP camera kayo, pwede kayo maglatag ng isang Cat6. Like for example, ang building mo, hindi naman agwat niya, hindi naman lagpas ng 200 meters or 100 meters, pwede ka pa rin maglatag ng Cat6 papunta dito sa building 2 mo. Kunyari, magkadikit lang naman. Pero kunyari, masyado na talagang malayo, lagpas na ng 100 meters, pwede ka mag P2P. Ayan. Maraming nabibili na P2P antenna or P2P wireless router na pwede mag P2P na umaabot ng 1 gig or mas mahigit pa. Kasi yung bato lang naman ng camera, hindi naman yan ganun ka lakas kumain ng bandwidth pagdating sa network. Okay? So, kunyari, naka P2P ka na, automatic, lahat ng NVR mo is nandyan na. Nakaset up lang sa server room mo, tapos itong mga IP camera mo na to, i-add mo lang yan, yung IP dito sa NVR mo, automatic ma-access mo tong mga to. So, wala ka nang kailangan ilatag dito ng mga kable na napakadami papunta dito, wala ka nang ibabaon or wala ka nang papadaanin sa likod ng mga kable. Automatic na through wireless lang, or kung medyo malapit man, through LAN cable lang na Cat6 papunta dito sa building B. Kasi ang scenario mga kapitbahay, katulad ng sa amin, meron din naman kaming warehouse na sa main server room. Dito sa main server room yung aming mga NVR, tapos meron kaming maliliit na building na hindi naman lumalagpas, like kunwari guardhouse, canteen, or office ng BOC or office ng ibang company na nangungupahan dun sa warehouse namin. So, ang ginagawa namin, meron latag lang na Cat6, tapos nakasegregate lang yan, pwede po yun. Pero kung masyadong malayo, like for example 200 o 300 meters yung agwat nyo, pwede kayo mag P2P. Maraming nabibiling magandang mga P2P like Ubiquiti. So pwede po yun mga kapitbahay. Ayan. As long as na yung network mo is connected, automatic ma-access mo to. At saka napakadali lang i-set up ng
IP camera at saka sobrang dali i-maintenance, sobrang madali i-trace kung saan yung sira. Like for example, kung naka-analog ka, so medyo mahirap i-trace. Kunyari, yung isang analog mo nasira, huhugutin mo talaga yung kable. Kunyari, naputol dito sa gitna, so hugutin mo, papalitan mo. Pero kunyari, yung camera, may switch dito, dyan lang sila lahat nakakabit. Kunyari, nawala to, ito lang yung papalitan mo, hindi ka na magpapalit ng sobrang haba. Okay, kasi nga, naka-wired lang siya, tapos naka-IP camera, tapos naka-add lang siya dito sa NBR mo, sa main office. So, sana naintindihan mo mga kapitbahay, ang the best talaga is, usually, lahat ng ginagamit talaga kapag mga office is naka-IP camera. Bihira lang yung mga analog. So, kung wala ka talagang budget, analog ka, pero medyo magagastusan ka pa rin sa wire. Kaya ang gagastusin mo sa wire, igastos mo na lang sa IP camera. Kasi, iba kasi ang price ng IP camera dun sa analog camera natin mga kapitbahay. Kaya, kung gusto mo talaga na malinaw, like for example, yung camera ko dito sa bahay, kung nyo mapapansin, titingnan natin yung isa nating camera, 192.168. Iba kasi talaga ang view ng IP camera kaysa dun sa analog camera. At saka, yung mga analog camera mga kapitbahay, kapag tumatagal, kung hindi masyadong maganda ang pagka-install mo ng kable mo, medyo parang nagkakaroon siya ng ganon-ganon, guhit-guhit, or nagkakaroon siya ng ibang kulay kapag nagagalaw or nag-uumido na yung kable mo. So, pagdating naman sa IP camera, as long as na hindi maputol yung kable mo or hindi mag-umido, hindi magbabago. So, sobrang linaw. For example, ito, yung IP camera ko dito sa bahay, yan, napakalinaw, kahit gabi yan. Diba? Tsaka, iba talaga ang IP camera. Napaka-smooth ng bato niya ng video doon sa NBR mo. Kaya, pag binuview mo, sobrang linaw. Yan, for example, kitang-kita. Diba? Okay, so, ganun lang mga kapitbahay. Kung gusto mo talaga na easy to maintenance, easy to trace, like for example, may nawala na isang camera, napakadali lang. So, ipiping mo lang yun, wala talaga. Or, kapag nasira yung kable, kung may fluke ka, ititrace mo lang kung saan banda yung sira na kable. Yun, napakadali lang mga kapitbahay. So, easy. Tsaka, mas matibay kasi talaga kapag naka-IP camera. Naka-design talaga siya. For example, meron kayong mga ganitong camera sa office namin. So, umaabot na ng 10 years, buong-buo pa rin. Isang beses ko lang napalitan. Or, yung madalas lang nasisira is yung RG45 nag-uumido. So, i-recrimp mo lang. So, goods na ulit. Napakadali i-trace. Okay? So, ayun mga kapitbahay. Sana may natutunan po kayo dyan sa nagtatanong. Shoutout po sa inyo. Alam mo na yun kung sino ka. Sana mapanood mo na to. Okay? So, ang recommended ko po sa inyo is IP camera. Kung magtatanong ka naman kung anong brand, so hindi na natin babanggitin. Nagsisimula sa D at saka sa HIC. Ganun. Di ba binanggit ko na? Dawa or Hikvision, pili ka lang dyan. The best po lahat yan kahit anong klaseng camera. Usually kami, hindi ko sponsored kami, Dawa user talaga kami. Napakatibay talaga ng Dawa. Proven and tested na yon pati sa NBR, pati sa DBR. Pero wala na kami masyadong DBR, puro NBR na kasi puro naka-IP camera na kami. Napakadali i-trace kapag IP camera. Tsaka napakadali lang i-add yun sa NBR. So, ayan, sana may naiintindihan kayo sa simple nating paliwanag. Ayan, hindi na kasi uso masyado ngayon yung analog kapag mga office. Medyo high-tech na tayo, kaya pwede ka mag-analog. Kumari, pambahay lang, sa loob mo lang ng bahay ilatag. So, mga 20 meters, 10 meters lang yung agwat, okay po yun. Pero kunyari, mga malalayo na, kailangan mo na talaga ng IP camera. Like for example, sa office, kumari, office mo, may second floor, third floor, hindi ka naman pwede maglatag ng napakahabang analog wire papunta sa second floor, papunta sa baba, papunta sa NBR. So, kung naka-network ka, so, naka-network, isang pirasong network, as long as na naka-add yung camera mo na yan, or naka-VLAN, naka-allow, so automatic, kahit saan dito yan ilagay, automatic ma-access mo siya doon sa building 1 mo through NBR. I-add mo lang yung IP niya or i-search mo, makikita mo agad yun. Okay? So, sana may natutunan kayo mga kapitbahay dito sa quick vlog natin kasi
hindi kasi masyadong techy yung yung may-ari. Yung may-ari kasi mismo nagtatanong sa akin, wala kasi siyang IT. So nagtatanong po siya sa akin, sana matulungan ko siya. So alam niya kung ano i-explain niya doon sa contractor niya kung ano yung mga i-install. Okay? So sana matapos na yung building niya para makapag-install na sila para ma-configure na natin. Okay? So ang sabi kasi niya ako daw mag-configure, kaya ayun. So ayan mga kapitbahay, sana doon sa mga nakapanood nito, sana nagkaroon kayo ng idea or nagkaroon kayo ng mga simpleng idea about dito sa CCTV natin. Napaka-basic po i-install ng CCTV kahit hindi ka ganun kateke. Basta mapaliwanag lang sa'yo ng konti. Pwede mo na to galawin. Napaka-basic lang yan. Okay? So, maraming salamat. God bless you and peace mga kapitbahay. Sana kung mayroon kayong mga katanungan or suggestion, comment down below mga kapitbahay. Kaya, let's go. Thank you and peace.